Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you. Be seated, please. At salamat sa Panginoon. Ako po iniwala na tayo busog na salita ng Diyos. Sa first speaker ay doctrine ang dinala. Pagkatapos second speaker about tradition of men and tradition of the church. At kanina po yung mensahe ay sa haba hindi ko na maintindihan. Hindi, joke lang po yun. At salamat sa Panginoon. Ang mga lingkod ng Diyos ay busy sa kanyang gawain. Salamat sa inyo pong prayer. Sa tuwing ako pupunta ng iba't ibang simbahan, alam nyo, ang nakikita ko, talagang God's work. At sa ating mga gawain, mga outreach sa labas ng bansa, by the grace of God, ay binigyan ko ng pagkakataon makarating sa Mexico. Hindi po sa Mexico, Pampanga. Ano po? Sa Mexico. At si Dr. Kevin Wynn, yung ating speaker nung about soul winning, ay talagang pinagpala siya ng Diyos. Talagang yung kanyang paninindigan sa Bible ay very strong. At ang buong pamilya niya ay talagang mayroon siyang 8 anak. At lahat sila ay nasa gawain ng Panginoon. Kasama niya sa gawain. At meron silang simbahan po 40 years ago ay nag-start sa Mexico City. At nandun yung isang assistant niya na kausap ko, sabi niya, I work with Pastor Kevin Wynn when the mission is 20 years old. Now, it's 40 years, so 40 years na doon. Kaya salamat sa Panginoon. At yun lang, kaya ako saludo sa kanya, sapagkat siya lang ang isang alam kong Amerikano na he knows the language, the Spanish language. Buong pamilya, pag sila ngayon nag-uusap, Spanish na eh. Sabi ko, marunong di ako mag-Spanish. Me habla español poquito, 1, 2, 3, 4, 5, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, linggo. Sí. Doon, nakapunta kami sa museum at doon ko nakita yung mga Kristiyanong tinortured. Kaya nung makita ko yon, nung una galit ang natanim sa puso ko, pero nung tumatagal ng tinitingnan ko, ay isang bagay nagpapasalamat ako sa Diyos na sa atin ay hindi yun na dumaan yung ganun. Kala yung tortured nila doon na yung dila ginugupit. Buhay yun. Pagkatapos doon parang ruleta, nakagapos sila doon, pagkatapos pinaiikot, tapos may apoy sa ilalim. Pero hindi nila tinanggi ang Panginoon. Ngayon, 2 weeks ago, nakita ko sa Facebook, sa Nicaragua, more than 500 ang tinutortured. Mayroon na silang damit na pero sa itaas wala. Tapos sinusunog sila, nagsisigawan. Pero they did not deny the Lord Jesus Christ. Ano kaya kung sa atin yun, tanungin ka, baptist ka ba? Ano sasagot mo? Dati po. Yung isa, siguro si Pastor Reverberate ang pagtinanong baptist ka ba? Hindi pa ako nasunod sa tubig ng bautismo. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. Na-realize ko, the real open for the gospel is Philippines. We need to take advantage of it. At nakakalungkot lang po ay maraming mga Baptist na talagang nagbabago. Doon sa conference kay Dr. Kevin Wynn, merong bagong attend. Mga first-timer, they have 350 preachers and pastors. Ang nandun, siya ang nag-handle.
See? Kaya talagang ang kulang na kulang sa atin ngayon ay mga preachers. Kasi yung iba, they go different way. Oh, marami na ngayon. Akala nyo, mayroong mga ilang taon sa Bible College, pagkatapos naisipan na mag-quit. Hindi nila iniisip na yung investment ng mga teachers, investment ng simbahan. They are so selfish. Oh, kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon. Yung from Pastor Kevin Wynn sa Mexico, kinalingguhan ako na sa anniversary sa Kaohsiung, 32 years. Na yun ay sinimulan sa ilalim ng bunggabilya, 8 tao lamang. Ngayon, we have 17 outreaches. Ang isang preacher ngayon, si mag-asawa ni Brother Jay at saka ni Eli, ay sila ang nasa Israel ngayon. See? Makita yung gawa ng Panginoon. Tandaan natin, this is not our work. This is God's work that entrusted to us. What a privilege to be in the Lord's work. Kaya wag nating parang iisang tabi lang ang gawain ng Panginoon. Nung magsimula ng gawain dito sa Los Baños, pamilya nila yung Lapis at saka sila yung isang nasa California. Yeah, Sullivan, saka Lapis. Pero Mongol naman yun. Oh, kaya lang nabali, kaya napunta Kikibuloy. Oh, pero inaano ko lang yan, naghihiram ako ng Willis noon sa Limosnero family na yung Willis Jeep ay may kanyang manibela na kinukontraka, pambihira. Pero by the grace of God, look at ang ginawa ng Panginoon. See? At salamat sa Panginoon, in 20 years ni Pastor Arnold, look at ang ginagawa ng Panginoon dito. May property, pinakamalaking property sa Baptist Church. What a blessing. Kaya kung kayo miyembro ng Los Baños, ay wag niyong ni kaunti, wag niyong mag-isip na kayo lalayo sa Diyos. You are on the blessed place. See? Ngayon tinyo, nagparinig na 2.5 million sa bakod lang. Oh, at narinig naman natin, okay lang naman yun, parinig lang naman eh. Hindi naman siya nanghihingi na pagparinig. Magkaiba yun. Oo. Ha? Kaya salamat sa Panginoon. At ako nagpapasalamat sa Diyos, sa mga pastors na hanggang ngayon ay kayo hindi nagbabago sa tamang paniniwala. Opo, ako po ay 53 years na this coming August sa gawain na po since I surrender my life. At wala akong doktrina, ang pinaniwalaan ko noon ay hanggang ngayon. Hindi nagbabago at wala akong planong baguhin. Kaya marami ang nagbabago. Pero yung mga nagbabago, makita nyo, hindi ko maunawaan eh. Bakit ang mga churches ngayon ay naa-attract sila ng mga taga-sanglibutan? Samantalang, ano i-attract ng sanglibutan? Doon na tayo galing eh. Kaya nga sabi ng Bible, love not the world, neither the things that are in the world. Ay doon na tayo galing, ba't magpapa-attract pa? Sila ang dapat ma-attract sapagkat merong wala sa kanila na nasa atin. At yan ay ang Bible. Amen? Ang ating mga ninuno been slave for more than 300 years. Na pinasamba sa krus na espada na walang Biblia, sa tradisyon, sa panalangin na pa, ulit-ulit. But praise the Lord! Nasa mga missionary American churches na nagkaroon ng pag-ibig para punta rito sa Pilipinas para dalhin ang King James Bible. But it's sad to say, a lot of churches in America, they changed from the King James Bible to the New King James or NIV or HIV. Nakakalungkot yun. Kaya, ang pinakamasayang buhay ay buhay nasa Panginoon. Magandang mga mensahe narinig natin, mga kapatid. Itong aklat na ito, this is a library. Can you imagine when you have this Bible,
you are carrying a library with 66 books. Purely Word of God. Inspired. Kaya nung marinig ko na, pero pag sinabing kulto, bakit sila gumagamit niyan? Kung yan ay sa kulto. Pero sabi ng Bible, preserve. Sabi ng iba, yung Old Testament and New Testament, yan ay talagang inspired. The writer and the written, the book, yung words ay inspired. Pero how about na-translate? O paano yan preserve? Kung yan ay na-translate sa King James, alin yung preserve? Hindi na yung writer ang preserve. Ang preserve ay yung Bible. At ang sabi ng Bible, purified 7 times. Alam niyo, pagka nakarinig ako ng gano'n, iniinsulto nila ang Diyos natin. Pinakamaganda sundin lang natin kung anong salita ng Panginoon. Kaya tingnan niyo, may nabasa ulit ako I think yesterday, nakalagay doon, yung naniniwala sa once you are saved, it's from Satan. Akalain mo yan? Satanic doctrine daw yun. Sino kaya ang satanic? Yung nawawala o hindi nawawala? Kaya sila nagwawala. How do you, kung ang salvation ay nawawala, that's not eternal life. Yan ay buhay na mga Bombay, hulugan. Sabi ng Bible, you have eternal life. What is eternal life? Balik-balik ta rin mo yan. Life eternal, parehas lang yun. Everlasting life. Buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Walang katapusan. Paano nalaman? Sabi ng Bible. Kaya ito ang ating authority. How do you know that you are saved? My Bible tells me so. The B-I-B-L-E is not the book for me. I stand alone the Word of God. The B-I-B-L-E, that's the King James Bible, the preserved Word of God. Kaya saan kayo nakita ang simbahan nire-required ng mga members na magkaroon ng Bible? Baptist Church. Iglesia ni Cristo, wala. Ministro lang meron. Saan ka pupunta? Sa Book of Mormons. Kala mo lang, dinagdagan pa rin nila. Bible plus the Book of Mormons. Na nagsasabi na ang Book of Mormons ay si Kristo yung kapatid ni Satanas. Kala mo yan, saan nila ako ang utak yun, ano? Ay kung ikaw kung sa paniniwala nyo na si Kristo yung kapatid ni Satanas, o ikaw ngayon ay tumanggap sa kanya bilang sariling tagapagligtas, sinong tinanggap mo? Ay, nako. Magbukas na lang tayo ng Bible, mga kapatid. 2 Kings chapter 22. 2 Kings chapter 22. Alam nyo, ako'y gumagamit na rin po ako ng iPad. Alam nyo kung bakit ho? At ako nag-aaral pa lang. Kasi minsan nag-preach ako sa San Pedro. Nung tinugnan ko yung outline ko, sabi ko, abay, wala yung page 1. Ay, actual na nandun ako. Sabi ko, paano kaya to? Meron pala nalaglag lang. Hindi ko naman alam kung paano nalaglag. Kaya, alam niyo, pag ang tao ay bumabata, isip yun. Kaya, ako'y nag-aaral ngayon. Sabi ko, lalagay ko sa iPad. Wala naman pong masama yung Bible, ilagay mo sa cellphone. Walang masama. Hindi nababago ang power niyan. Pero, pagpunta ka ng simbahan, have a hard copy. Hindi yung cellphone. Hindi ba wala pa ako narinig na preacher, open your cellphone in the book of, wala eh. Open your Bible. Kaya, okay lang yun. Sa pag-aaral, maganda yun. Unti-unti ako natuto, sabi ko, bakit ngayon lang ako natuto ng ganito? Kaya, walang katapusan ang pag-aaral.
Lahat ay matututunan kung gusto mong matuto. Yung pagbabackslide, wag mo nang pag-aralan yung galing ka na dun eh. Ang mga dating bagay nagsilipas na, narito sila ay pawang naging mga bago. Amen? 2 Kings chapter 22, from verse 1 hanggang verse 2, ang sabi ng Bible, Josiah was 8 years old when he began to reign, and he reigned 31 years in Jerusalem, and his mother's name was Jedidah, the daughter of Adiah of Boscat. Alam niyo bakit kaya inilagay pa dito yung pangalan ng nanay ni Josiah? Alam niyo mga kapatid, hindi pwedeng magkaroon ng good boy or good son without a good mother. Bad mother will bear a bad son. Kaya binanggit yan dito. Kaya magpasalamat tayo kung tayo inalagaan ng ating mga nanay. Para tayo maging maayos na mga anak. Kaya huwag kang magre-rebelde sa magulang mo. May kinaunsilan ako kahapon, rebelde sa magulang. Sabi ko sa kanya, akalain mo yan? Ang inilabanan mong authority, number 1, ang Diyos. Sapagkat as number 2, ang magulang. Sabi ng Bible, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Sabi ko, number 3, church. You rebel against the church. And number 2, you rebel against the man of God. Pagpapalain ka kaya niyan? Mga kapatid, magpasalamat tayo na meron tayong mga tamang tagapagturo. Na hindi tayo inililigaw, kundi tayo ay inaakay sa tamang landas. And then sabi doon sa verse 2, and he did that which was right in the sight of the Lord. Look at that. He did that which was right in the sight of the Lord, and walked in all the way David his father, and turned not aside to the right hand or to the left. Punta natin yung verse 8. And Hilkiah the high priest said unto Shaphan the scribe, I have found the book of the law in the house of the Lord. And Hilkiah gave the book to Shaphan and read it. And Shaphan the scribe came to the king and brought the king word and said, Thy servant have gathered the money that was found in the house, and have delivered it into the hand of them that do the work, that have the oversight of the house of the Lord. Verse 10, and Shaphan the scribe showed the king, saying, Hilkiah the priest hath delivered me a book. And Shaphan read it before the king. And it came to pass, when the king had heard the words of the book of the law, that he rent his clothes. And the king commanded Hilkiah the priest, and Ahikam the son of Shaphan, and Akbor, pambira mga pangalan to, kaganda-ganda ng Pedro, Ed, John, maganda sanin, mga Akbor pang ito eh. Akbor the son of Micaiah, mayaman to. Micaiah eh. And Shaphan the scribe, and Ahaziah a servant of the king, saying, verse 13, Go ye, inquire of the Lord for me, for the people and for all Judah, concerning the words of this book that is found. For great is the wrath of the Lord that is kindled against us, because our fathers have not hearkened the words of this book, to do according to all which is written concerning us. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita na aming binasa. Salamat po sa mga awiting aming narinig. Salamat sa mga preachings na aming pong narinig, Panginoon. Pagpalain niyo po na ito hindi lamang aming marinig, kundi matanim sa aming puso, upang aming lakaran na maging prinsipyo ng aming buhay, upang kami makasunod sa inyong kalooban. Amang banal, aming dalangin na linisin niyo po ang aming mga puso anumang karumihan. Sa aming mga pag-iisip, kilos, pananalitang laban sa inyo, hiniling po namin ng kapatawaran. Specifically, banal na espiritu, kami humihingi ng tulong sa inyo. At dalangin po namin ang inyong presensya at kapangyarihan, ang siyang mahayag po
sa conference na ito. At dalangin po namin, Panginoon, kayo ang nakakatarok ng bawat puso na kung mayroon dito na tinatawag nyo sa inyong gawain, mag-surrender ng kanilang buhay. Panginoon, hiniling ko po, palambutin nyo po ang kanilang puso and give them a humble heart at mag-surrender ng kanilang buhay para sa inyong gawain. Pagpalain niyo po ang lingkod niyo gagamitin sa aking sarili, wala po akong magagawa. Lord, I cannot do it. Ang aking dalangin, O Diyos, kayo po ang gumawa sa aking buhay. Hiniling ko, Panginoon, nabigyan niyo po ang salitang dapat sabihin at dalangin ko, Panginoon, ang banal na Espiritu, ang siyang masunod at hiniling po namin, Panginoon, maitaas walang iba ang inyong banal na pangalan. Ito'y buong puso naming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you and be seated, please. Mga kapatid, ay isang napaka gandang mensahe po ay ang salita ng Diyos. Lahat ng mga messages dito ay maganda. Opo, at yan ay para sa atin. Ako po naniniwala na at inaasahan ko po na ang hawak natin ngayon ay ang salita ng Diyos. At yan ang ating pinanghahawakan. Tandaan po natin itong si Josiah, siya po ay naging king when he was 8 years old. 8 years old. Andun yung kanyang great-grandfather, nandun yung kanyang grandfather, andun yung kanyang father. Pero nung si Josiah ang maging hari, ang sabi ng Bible sa binasa po natin doon sa verse 2, and he did that which was right in the sight of the Lord. Ginawa niya yung tama. Tandaan po natin, mga kapatid, kung gusto natin pagpalain tayo ng Diyos, ang ating buhay, ang ating pamilya, ang ating gawain, ay gawin natin yung tama. At wala pong mali sa Bible, kaya ang Biblia, hindi dapat pagdebatihan. Hindi dapat ito pagdalunan. Pag pinagdebatihan mo yan, ang hanap mo, sino yung mali at sinong tama? Walang mali ang Bible. Maraming mali ang tao, pero ang Bible ay walang mali. That's why this is the perfect Word of God. Amen? Dapat isang paalaala sa atin, mga kapatid. We need to be reminded that the Bible is the only book that will tell you about yourself. Ito magsasabi kung sino tayo. Sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Ito magsasabi kung sino ka, ano yung ugali mo, at sino ka. Tanging ito ang nakakakilala sa atin. This is the only book that will tell you about yourself. The only book that will intercede in your problem. May problema ka? You ask the Word of God. He will tell you, it will tell you what we are going to do when there is problem. Kaya sabi ng Panginoon, come unto me, all you that labor and heavy laden, and I will give you rest. This is the only book, mga kapatid, the only book that will tell you exactly how you will end up in your life. Ito rin magsasabi sa iyo kung paano matatapos ang buhay mo. Huwag natin kalilimutan. We started with God and you need to finish it with God. When God give you eternal life, started with God. Don't finish it with Satan. Don't finish it with the worldly things. You finish it with God, serving the Lord. Amen. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, it is the manual of God for us. Di ba? Pag kayo bumili ng isang gadget, may kasamang manual. Doon, yung manual ang magtuturo sa iyo paano mo i-operate, paano mo i-assemble. Pag hindi mo yung sinunod, naalala ko yung tuloy pinsan ni Ma'am Del, nakatapos sa Mapua ng engineer, mechanical engineer, umuwi sa probinsya, siguro sa yabang niya, graduate ng mechanical engineer eh. Ay meron silang irrigation, yung generator ng irrigation. Kinalas, lahat kinalas. Aba, nung ibinalik ka ba yung may sobrang pyesa? Kaya hindi umandar. Kapatid, ito yung manual ng ating buhay.
Ito ang susundin natin. Hindi yung barkada mo. Hindi yung barkada mong sisira ng buhay mo. Hindi yung mga rebelde sa simbahan ang susundin nyo. Huwag niyong pakinggan mga rebelde niyan. Tingnan nyo ang kanilang buhay malayo sa Panginoon. Alam niyo, maraming mga tao nakikinig pa sa mga rebelde kasi nakakaawa naman sila. Paano nakakaawa? Hindi tayo ang nagpaalis, sila ang umalis. Yes, sir. Kaya, yan ay manual ng ating buhay. It is a manual for marriage. Kaya tingnan nyo, manual ng marriage o ng pamilya, itong Bible. Binabago lang ng tao eh. Tingnan nyo, ang arrangement ng Panginoon sa pamilya, the husband is the head. Sabi ng Bible, husband, love your wife. Si saan ba galing yung wife? Sa tadyang ng lalaki, kaya Dan. Huwag niyong kalimutan, isang tadyan lang ang inalis. Hindi dalawa o tatlo. Isa lang. So the man, the woman is the missing rib. See? Pero, tingnan yung arrangement ng Panginoon. Husband, love your wife. Wife, submit unto your own husband. Sa mga bata, children, obey your parents in the Lord. For this is right. Parents, train up a child in the way they should go. And when he is old, he will not depart from it. It's in the Bible. This is the manual of marriage. The manual of life. Bible. Kaya hindi tayo nagkakamali. Bible tayo eh. Hindi lang basta Bible, but King James Bible. See? The manual of marriage, it is the manual for industry. It is a manual, it is a manual for anything that you can think about sa buhay mo. Ito'y manual sa pag-aasawa. See? Kaya iba yung tradisyon. Iba yung westernized. Sa Bible, wala kang makikitang yung courting, yung boyfriend and girlfriend relationship. Ang nakalagay na relationship sa Bible, husband and wife. Ay ngayon, may trial marriage na. Magsama muna tayo, may 1 taon, at kung hindi tayo magkasundo, hiwalay tayo. Can you imagine that? Anong klaseng manual yan? Ha? Kaya, ano sabi ni Abraham Lincoln? Sabi ni Abraham Lincoln, it is hard to govern the people or America without the Word of God. Kung ikaw ay tatay, it is hard to govern a family without the Word of God. Kaya kung meron man dapat na punong-puno ng salita ng Diyos sa pamilya ay mga tatay, pero ang nakakalungkot, yung mga tatay ang walang laman ng salita ng Diyos ang kanilang mga puso. Kaya tingnan nyo, ang ginawa ng mga Frailing Kastila sa atin, binaligtad yan. See? Bakit? Ang dinala ng Frailing Kastila dito ay Katolisismo. Hindi po Kristyanismo, kundi relihiyon. Ang tanong, sinong pinuno ng Katoliko? Hindi po Papa. Si Maria. Si Mama Mary ang kanilang dala. When Mama Mary runs the church, Mama Mary runs the home. Yan ang kaibahan ng Bible. Dapat Jesus runs the church and the husband also. From the authority of the Word of God, the husband must run the family. Ay tayo sinakop ng mga Frailing Kastila for more than 300 years. Kaya nangyayari. Kaya pagkasalan, kaya mo, may mga ano tawag nun? Pera? Harassment? May haras. Kanino binibigay? Sa bride. Doon sa babae. See? Kaya nga, kung ikaw'y lalaki at mag-aasawa at wala ka pa namang hanap buhay, tigilan mo muna yan, maghanap buhay ka muna. Akala mo yung babaeng kinonsulan ko kagabi?
Abay, teacher siya. Pagkatapos, ang maging asawa, wala man ang kahanap-hanap buhay. Sabi yung mga bulag na pag-ibig. Ito, si King Josiah, mga kapatid, ay kung tayo po ay, sabi ng Bible ay, this is the book of the law. The Bible. Are you listening? Opo. Yan po ay Bible. At ating makikita po rito, mga kapatid, na ang ginawa ni Josiah ay he rent his clothes. Ibig sabihin ay pinunit niya, sinira niya. Ang sabi nga ay sinira niya at yun ay it is a sign of lament. And it is a sign of grief of what he heard. Anong narinig niya? Yung great-grandfather niya na si Hezekiah ay hindi sumunod sa Panginoon the last part ng kanyang buhay. And then yung grandfather niya, sino yung grandfather niya? Si David. Kaya ang kanyang buhay. Sino yung, si Manasseh, I should say. Manasseh. And then sino yung father niya? Si Ammon. Kaya sabi niya, pambihira ito. Ano nangyari sa kanila? Bakit ganyan? Pero si Josiah, 8 years old, ang sabi ng Bible, he did that which was right in the sight of the Lord. Kaya tanda, hindi po sa patandaan. Hindi po yan sa edad. Sa puso ang pinag-uusapan. Yung laman ng puso natin. Kahit tingnan nyo, anong nangyari? Sa isang party, he abused their authority, misused the authority. Mga kapatid, tayo mayroong authority to preach the gospel. Binigyan po yan sa church. Pero ang church ay hindi dapat mag-involve sa anumang political event. Kundi, ang dapat ang church, ang dalhin, ang the main purpose is to evangelize the world. Tandaan po natin, mga kapatid. Ngayon pong gabi, ang mensahe po ay, the title is this, The Bible. The Bible, the source of our success. The source of our success, the source of our blessing. Josiah was only 8 years old when he became the king, but he broke the direction of bad great-grandfather. Kalahin mo yun? He broke the direction. Ang direction ni Hezekiah palayo sa Diyos. Against sa Diyos. Samantalang siya'y inilagay na maging king. Pagkatapos ni Hezekiah ay si Manasseh. Against God. Pagkatapos si Ammon, tatay ni Josiah. Kaya parang kung saan nagdalamhati siya. Bakit ganyan ang ginawa niyo? Kaya tayo mga pastor ay dapat kung anong paninindigan natin ngayon ay dapat huwag magbabago. At kayong mga members, magpasalamat kayo na mayroon kayong mga pastor na naninindigan sa salita ng Diyos na hindi nakikipag-compromise. Mayroong standard. Ano yung standard natin? The Word of God. Lahat ng bahagi ng ating buhay, mga kapatid, huwag natin kalimutan po yan. At sabi niya, he did that which was right in the sight of the Lord. He ruled the kingdom for 31 years. 31 years! Samantala, minsan sa gobyerno, 2 years lang, wala na. $31 years. He was 8 years old. So 39 years ang edad niya. Pero from the first year na kanyang hinawagan, ang sabi ng Bible, he did that which was right in the sight of the Lord. The second year, he did that which was right in the sight of the Lord. Third year, he did that which was right in the sight of the Lord. 30, he did that which was right in the sight of the Lord. 31, he did that which was right in the sight of the Lord. What he did he started is the same what he did when he finished it. Mga kapatid,
Dapat ganun tayo maglingkod sa Panginoon. Sinimulan mo na ng tama, tapusin mo ng tama. Huwag mo simulan na may tama, natatapusin mo kasi may tama ka. Magkaiba yun. Magkaiba yun, mga kapatid. He ruled. He ruled in peace. He ruled in prosperity. He ruled with the reforms he made in Judah. So he devoted himself pleasing God. Galing na, no? Talagang he devoted himself to please God. At tandaan po natin, mga kapatid, many times, tayo nabubuhay, we please men. Akalaan mong yung rebelde, ang sabi, ang inaasikaso ko lang daw sa simbahan ng San Pedro ay yung mga taong mayayaman. Sino mayaman doon San Pedro? Siguro mayroon doon may pera pero kuripot pa. Alam mo, maraming nag-i-involve doon. Yung inaakala mo walang pera pero ang buhay nila involved sa gawain ng Panginoon. Ang kailangan ng Diyos, mga kapatid, ay hindi yung nasa iyo. Ang kailangan ng Diyos ay ikaw. Sapagkat pag isinuko mo ang buhay mo, yung nasa iyo ay sinuko mo na rin. Tandaan po natin, mga kapatid, na minsan madali tayong i-please natin, mga estudyante, sometimes you want to please your classmates. Bakit? Nakakakopya ka ng sagot pagka-exam nyo. Huh? Sometimes you please the professor for him to give you favor. Huh? Josiah lived and ruled Judah to please God. To please God, he reinstituted the observance of the law of Moses. What a great man of God. Tandaan po natin, mga kapatid, in our time today, there are bad rulers and good rulers. There are proud rulers and humble rulers. But in the Bible, it tells us to pray for our rulers. Pastor, kahit na ba communist ang government, pag-pray natin, kailangan natin ipag-pray na yan ay maging democratic. Kaya panalangin natin. Ako, pinapanalangin ko araw-araw ang ating Pangulo, ang ating gobyerno. Pinagpipray ko. Sapagkat walang sino mang taong pwedeng magbago ng buhay ng tao kundi ang Diyos. Kahit na pukpukin mo ng martilyo, yung martilyo ay hindi makapagbabago ng buhay ng tao. Madudurog ang kanyang kamay, madudurog ang kanyang paa, pero hindi mo madudurog ang kanyang puso. Pero ang salita ng Diyos, pag naging makapangyarihan sa puso ng bawat isa, ay iiwanan natin. Kaya may 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. That's the work and the power of the Word of God. Amen. Tandaan po natin, wala ibang mapagbabago. Ang nagbago ng buhay ko, ang tatay ko, dating chief of police, pero hindi niya nabago ang buhay ko. Ako ang pinakang panganay sa amin. Ang na-spoil yung bunso. Sino yun? Basta't bunso. Siguro si Josiah. Ha? Yun. Kaya, pero, pagkatapos si Pastor Porto, pumunta sa amin, pag nakikita ko yun, takbo na ako. Punta ako sa barkada ko. Sabi ni nanay, nasaan si Edmond? Nakita ko lang yung kapatid, sabi ni Pastor Porto. Wala na. Pero ako masunurin. Bago ako umalis na bahay, sigurado, may pigiri po kami, nililinis ko yan. Bago ako umalis. Pero ayaw ko talaga ng Bible. Mas gusto ko yung aking mga barkada. Pero ako'y pinalayas ng tatay ko, sinubukan kong maglayas. Sabi ko, hindi ka susunod sa akin, lumayas ka sa bahay na ito. Sinubukan ko. 9 months. Diyan ako napunta sa Manila, sa Bulacan. Pero after 9 months, bumalik. Sabi ng nanay ko, nandito na yung anak mo. Dumating na. Sino? Si Edmond. Papuntay mo dito. Punta ako, harap ako sa trono ng hari. Sabi sa akin, bakit ka bumalik? Susunod na po. Humingi po ako ng tawad. Alam mo sabi ng tatay ko? Siya, dapa. The wages of sin is death.
Ha? Pero tapos, sige. Pero nangangako ka ba na ikaw ay sisimba mula sa linggo? Opo. Simba ko, nasa hulihan ako. Sa hulihan. Pero nakainom. Sabi ko, pag ako'y tinong-tanong ng pastor yan, sasagot-sagutin ko talaga yan. Baka tawagin ko, ano pare? Pero hindi. Pangalawang linggo, ang mensahe ni Pastor Porto ay tungkol sa impyerno. That really breaks my heart. Kaya hindi pa siya tapos mag-preach. Ako'y nagsisi ng kasalanan, tinanggap ko na si Kristo na sariling tagapagligtas. And then after a year, nag-backslide, mas worst. Kag-graduate ng high school, sabi ko, ang gusto ko sa Philippine Military Academy. Sabi ng tatay ko, hindi kita susuportahan pag hindi ka sumunod sa akin. Gusto ko sa Bible College ka. 3 gabi hindi ako nakatulog. 3 gabi yan. Pero ika-4, I made a decision. Sabi ko, kinanay, punta na po ako sa Bible school. Talaga? Hindi pa naniniwala. Sabi sa akin, baka maglayas ka na naman. Hindi po, punta ako ng Bible College. Yung binigyan ako ng pera. Punta ako ng Bible College. Ay June 5, 1970, I think 72, or 73. Yung June 5 ang pasukan, punta ako June 10. 11 pala, 11. Sabi ni Pastor Ala, oh, Brad, ba't napasyal ka? Hindi po. Mag-i-enroll po ako sa Bible College. Talaga? Hindi sila makapaniwala. Wala pa akong dalang Bible. Nanghirap ako ng Bible kay Pastor Ala. Tapos yun, sa Bible College, pagkatapos sabi, okay, bigyan kita ng na chance na makapag-aral ka, pagkatapos mag-special exam ka. Abay na mag-special exam ako, hindi naman sa pagyayabang, ang taas na nakuha ko. Sabi, ang dali lang pala sa Bible College, ano? Di na-encourage ako. Sabi ko, sige. August 25, that's the time I kneel down doon sa dormitory and I surrender my life. Ang tanong bakit? I learned to obey my dad. And God used my dad for me to surrender. Mga kapatid, walang mawawala sa'yo pag ikay natutong sumunod sa Panginoon. Amen? Kaya kung ikaw ay ligtas ngayon, ay dapat ay yung ating buhay ay isang mensahe sa mga kaibigan natin at sa mga taong nakakilala sa iyo. Ang sabi ng Bible, let your light so shine before men that they may see your good works. Pero kung sinasabi natin na tayo ligtas pero ang buhay mo hiwalay sa Panginoon, confuse ang mga tao. Sabi mo, anak ka ng Diyos pero wala ka simbahan pag linggo. Sabi mo, anak ka ng Diyos, nag-aaral ka sa Bible College, pero hindi mo memorize yung 66 books of the Bible. Kaya, sabi po dun sa verse 8, and Hilkiah the high priest said unto Shaphan the scribe, I have found the book of the law in the house of the Lord. Hilkiah gave the book to Shaphan and read it. So ano nangyari? The word of God was lost in the house of God. Of all the places, the house of God should be the safekeeping place for the word of God. Pag wala ang Bible sa simbahan, walang buhay. Anong gagamitin natin? Kaya yung ginagamit ng mga tao, tradisyon, salis-salisabi ng mga magulang. Ngayon, wala na, pabago-bago yun. Ngayon, ang pare, hindi na inalis na nila pagwisik ng water. Pagpasok nila, wala na. Doon sa Mexico, nung kami pumasok, pambihira, the largest or the biggest piano in the world, organ in the world. Na pagpasok mo, maririnig mo yung sound na talagang magkakabaka-baka. Yun talaga yung sinasadya daw. Para madama mo na nungusap ang Diyos sa'yo. Pagkatapos may mga pare, dyan nakaupo, nakaganyan. Pagkatapos yung nagkukumpisal, nakaupo na lang. See, nababago na. See? Pabago-bago na. Akalain mo yan? Ang doktrina, hindi nababago. Sabi ng Panginoon, I am the same yesterday, today, and forever.
Amen? That's why the house of God is a place where the Bible is proclaimed. Kaya salamat sa Panginoon sa ating mga churches. Until now, we have a Sunday school. Until now, we have the worship service. We have the youth fellowship. We have the afternoon service. And we have the prayer meeting. But in some churches, they have only meeting in once a week and only in the morning of Sunday. Sunday is for the Lord. Sa Panginoon yan, mga kapatid. It's about time na ma-realize po natin. It's time na ma-realize po natin na tayo ay kailangan na tayo manindigan sa ating ginagawa para sa gawain ng Panginoon. Hindi panahon para magbulakbol, hindi panahon para maglaro, kundi panahon para maglingkod sa Panginoon. At alam nyo, nowadays, we are on the last days. Sabi ng Bible, perilous time shall come. Civil war in different places, different diseases, quarreling, hunger. See? Makikita po natin na nangyayari na po ngayon. Anong ibig sabihin yan? Christ's coming is very near. Noong pong November 17, 2012, the US President banned the bringing of Bibles in hospitals when visiting sick patients. Nasa history yan. Binand na nila, pero pinagbawal na nila, pero yung Quran, hindi. Akalain nyo yan? Kaya, mga po, we are on the last days. Dapat makita po natin, malapit nang dumating ang Panginoon. Kailan ka pa maglilingkod sa Diyos? Saan mo pa gagamitin ang buhay mo? Sa katunayan, lagi ko itong sinasabi, hindi lamang ang purpose ng Diyos tayo'y maligtas. Kasi kung ang purpose ng Diyos tayo'y maligtas, right after salvation, we go straight to heaven. But why are you still here? Why? God has a purpose. Kaya nga Panginoon nagtayo ng church. Kaya kailangan ng bawat anak ng Diyos, yung mga ligtas, kailangan ng simbahan. Na doon ay susundin niya ang kalooban ng Panginoon sapagkat ang authority to preach the gospel was not given to the individual apostle, it was given to a local Bible-believing, soul-winning, independent Baptist church. Doon yan inilagay. Kaya the Bible was lost in the house of God. So there are three things in this message that I want you to see. Number one, they found the book. They found the book. In verse 11 of chapter 2 Kings chapter 22, and it came to pass when the king had heard the words of the book of the law that he rent his clothes. This is a very expression of lament, yung pagpipighati. Bakit po? Sapagkat bakit nila ginawa yun? Can you imagine? From the great-grandfather to the father? Samantalang siya 8 years old, pinagkatiwalaan ng Diyos na siyang maghari. Ang sabi ng Bible, he did that which was right in the sight of the Lord. Kaya bakit nangyari yun? Bakit po? Bakit namighati siya? Si Josiah. Because the kings of Judah before did not obey the book. Kaya kung ikaw ay Kristiyano ngayon, you need to make a decision that you are going to obey the book. But how are you going to obey the book if you are not reading the book? How are you going to obey the book if you are not listening to the preaching of the book? At sisiguraduhin ko sa inyo, every pastor, independent Baptist pastor, stand behind the pulpit. He always said, the Bible says, the Bible says. Why? Because our message is from the book. Alam niyo mga kapatid, pagka hindi ka sumunod sa salita ng Diyos, nanganganib ang buhay mo for the future. Nanganganib. You are putting your life in danger. Tandaan po natin yan. Na-try mo na bang sundin ang salita ng Diyos? Pag binabasa mo na ikaw ay pinagpapala ng Panginoon? Sa 2 Kings chapter 22 verse 13, because our fathers have not hearkened unto the words of this book,
to do according unto all that which is written concerning us. See? So when they found the book, immediately, anong ginawa nila? They recognize it as the Word of God. They recognize it as the law of God. And they recognize it as God's book. Kaya tingnan nyo, ang Panginoon consistent, tayo inconsistent. Are you listening? God is consistent in everything that He does. Consistent siya. Consistent ang Panginoon sa kanyang mga ginagawa. Tingnan nyo, sinong gumawa ng araw? Ang Diyos. So, the sun rises in the morning on the east and sits down on the west. Sino makagawa niyan? Subukan mo nga. Diyos lang. Consistent yan. Araw-araw, laging ganun. Hindi pa bago-bago. Ay ibang mga Kristiyanos, dito sisimba. Sa Los Baños, sunod na simba. Doon sa Quezon, sunod na simba kung saan-saan na. Saan nagtapos? Kibuloy. Ha? Tingnan nga ang consistency ng Panginoon. Yung waves, yung alon, the waves that you see on the sea, those are 18 waves every minute, all the time. May bagyo at wala, 18 waves every minute. Every minute. Kaya consistent siya. Consistent siya na tayo bantayan. Consistent ang ating hininga binibigay. Kaya ano kayo kung may negative attitude ka sa Diyos? Sabihin ng Panginoon, okay, ikaw hihinga every 10 seconds. Hindi ka naman nagtatights every 5 seconds. Kaya mo yun, biyaya ng Diyos binibigay sa atin. Kahit na hindi tayo sumusunod, yung hinga natin consistent. Eh, Pastor, paano may mga hika? Tumataas ang kanilang balikat. Eh, sa Panginoon na bahala na siya. Ha? Kaya mga kapatid, makita natin, at alam niyo, yung i-judge sa atin ng Panginoon pagharap natin sa Kanya is according to this book. Yung iyong narinig, yung iyong ginagawa, bubuksan ng Panginoon pagdating sa langit at doon ibabatay ang Kanyang hatol sa iyo. Kaya dapat tayo mayroong gawing decision, mga kapatid. Amen? Mayroon tayong decision. Kaya salamat sa Panginoon, we have only one book in the church, and that's the Bible. Mayroon ang Mormons, mayroong Mormons plus Bible plus Book of Mormons. Yun nga, ang turo nila, si Kristo kapatid ni Satanas. Pagkatapos, ang Sabadista naman, Seventh-day Adventure. They believe that if you are not worshiping on Saturday, you will be given the mark of the beast. Yan, sabi ng mga Seventh-day Adventist. Kalain mo yan? Pero ano sabi ng Bible? Sa John 12:48, He that rejected me and received not my words hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last days. Kaya yung ating narinig, linggo-linggo, sa simbahan, yung ating nababasa sa Sunday school, ay dyan po, yung anong tinanggap natin, dyan din tayo hatulan. Kung sinunod mo o hindi. See? Kaya yung aklat, this book, the book that you are holding right now, the judgment of God will come from this blessed book. Kung ano yung narinig natin, mga kapatid. Bakit pinunit bakit nagdalamhati si Josiah? Bakit siya nagdalamhati? Masama ang loob. Sa lolo, great-grandfather. And then the grandfather and the father. Siya ho ang sumira ng direksyon. Sapagkat ang direksyon ng tatlo ay palayo sa Diyos. Ang direksyon ng tatlo ay patungo sa kapahamakan. Pero ang direksyon ni Josiah, 8 years old, he started it for 31 years. He did not change the direction. Mga kapatid, dapat makita po ang tamang katugunan
So, tingnan niyo po, the great-grandfather Hezekiah did not obey the book. The grandfather Manasseh did not obey the book. His father Amon did not obey the book. Tandaan po natin, kaya talagang nag-grieve siya ng husto. Kalahin mo yan? Talagang salamat sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, hindi tayo pwedeng maging neutral sa book, sa salita ng Diyos. Basta't ako, neutral lang ako. Kung anong tama, di ulit. Hindi pwedeng maging neutral. Kung mali ka, mali ka. Kasi kahit sa sasakyan, pag neutral, hindi yan forward at hindi yan backward. Hindi yan kikilos. Kaya maraming Kristiyano mga neutral na walang ginagawa. Pag nasa simbahan, tulog. At pag nag-closing prayer, habang nagko-closing prayer ay paalis na. Bakit? Mga neutral yan. Kailangan, tingnan nyo, malay mo, akala mo yan, di ba nagko-closing prayer, nagsisimula pa lang, umalis na. Ayun, nadapa. Ha? Tandaan po natin mga kapatid, hindi pwede yung neutral ka. Either you are for the Word of God or against the Word of God. Tini, maraming mga tao ayaw mag-tithes. Kasi daw ang tithes ay sa Old Testament. Basahin mo nga ang Bible. Hindi ka nagbabasa ng Bible. Kung tithes lang, alam mo, kulang na kulang pa yan. Kulang na kulang pa yan mga kapatid. Sabihin ko sa inyo. Tandaan po natin mga kapatid na ang Biblia ay manual ng ating buhay. It is the rule for living. Kaya hindi dapat pagdebatihan mga kapatid. There's nothing wrong in the Bible. The Bible is always right. Ang sabi ng Biblia doon sa John chapter 11 verse 25 to 26, He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Man shall not live, Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Sabi ng black man, man shall not live alone by man shall not live alone by man shall not live by bread alone, always with butter. Sabi ng black man. So the first one, mga kapatid, they found the book. Number two, they were afraid of the book. They were afraid of the book. Why? Because they did not obey the law of God. Because they have broken the law. They knew that God would judge them for not obeying. Kaya nga po yung simbahan na hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Matakot tayo sa Diyos. Kaya kung ikaw ay miyembro ng simbahan, hindi ka nag-i-involve sa soul winning, you are not fulfilling God's plan. Can you imagine, bago tayo na mag-soul winning, Jesus was crucified. He shed His blood. Nung pumunta sa Israel, nung makita ko yung cross na pinagpakuan ng Panginoon, pagkatapos yung mga Katoliko, hinahilikan yung cross. Kaya mo yan? Ay noon ang pinakasilya elektrika, yung cross. Pagkatapos nakita ko yung tinik na kinuruna sa ulo ng Panginoon na nakabaon ng 1.5 inch. Pagkatapos nakita ko yung pinapalo sa kanya, na pagkapalo, mayroong tinik, pagkakapalo, huhugutin, dalan, laman. Ito ang ginawa ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Jesus suffered. Naubos ang dugo kaya siya'y namatay. Without the shedding of the blood, there's no remission of sin. Yun ang ginawa ng Panginoon para sa buong sanglibutan, for individual sa atin. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat alam mo yung puhunan ng ating kaligtasan. Ano sabi ng Bible? 2 Kings chapter 22 verse 12 to 13, and the king commanded Hilkiah, the priest, and Ahikam, the son of Shaphan, and Akbor, the son of Micaiah, the Shaphan the scribe, and Asahiah,
a servant of the kings, saying, Go ye, inquire of the Lord for me. Inquire of the Lord for me and for the people, for all Judah concerned the words of this book that is found. Dapat hanapin natin. Dapat natin makita, mga kapatid, kung ano yung consequence. Pero tandaan po natin yung pagmamahal ng Panginoon. Can you imagine? From 8 years old boy, the book was revealed. Can you imagine that? Sabi nga ni Fanny Crosby, once she said, what is worse than being blind? And he said, what is worse than being blind is being able to see, but have no vision. Tayo yan, mga kapatid. Linggo, nandiyan ka simbahan. Nakakalungkot. Doon po sa Santa Cruz, kahit na provincial last Sunday, they have 25 first-time visitors and all of them got saved. See? May paningin tayo, pero anong vision natin? Magpasalamat tayo na simba na mayroong vision. For without vision, the people perish. Tandaan po natin, spiritual vision is always better than intellectual brilliancy. Matalino ka nga, mautak ka nga. Pero kung wala ka namang ka-vision is spiritual vision, the vision from God. Wala yun. Lahat ng bagay dito sa libutan, maiiwanan natin. Kaya nga mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Anong kayamanan na maipon natin sa langit? Kaluluwa ng tao. Yun ang kayamanan, mga kapatid. Sabi ng iba, kami naririto, nagkita tayo dito. Thank you, CBBC Los Baños. Thank you, CBBC Candelaria. We are here because you gave us the Word of God. You gave us the gospel that Jesus died, buried, and rose again. Pero alam niyo, mga kapatid, bago maipahayag ang salita ng Diyos, ay kailangan mayroong mga faithful members to support the vision of the church. Si Jesse Penny was a multi-billionaire. Ano sabi niya? Ano sabi niya? Because he was a giver to the work of the Lord. Kaya siya naging billionaire. Si Mr. Colgate, he said, Lord, if you are going to bless this business, nagsimula yan, basket lang, ang dala. Sabi niya, Lord, if you are going to bless this business, I will be faithful in giving to you my 10%. Pero God prospered him so well that he gave all that he can give. And later on, Mr. Colgate was given 90% and retaining for himself only 10%. And yet that is far, far, far more sufficient to support his family and himself. Alam niyo, mga kapatid, hindi mo maituturo ang Diyos. Panginoon, kuripot ka. Hindi. Ikaw yung kuripot. Kasi ang prinsipyo ng Bible, give and it shall be given unto you. Magbigay ka, ikaw ibibigyan. Ano? Siksik, liglig, at umaapaw. Bira. Kalaan mo yan? May mga pasayaw-sayaw pa? Ha? Ay kasi, ang nagbibigay, masaya. Kaya sabi naman, cheerful giving. Ano yung cheerful giving? Masayang nagbibigay. Hindi yung pambihira. Dadaan yung pwede ko ba gusto din to? Pwede, okay. Dadaan yung bibigay yung pera, ginusot pa, nilaglag. Sige na nga. Bali-bali yung picture ni Rizal dun sa... Yung tatlo, sino ba yun? Yung 1,000, sino ba nasa 1,000? Nakalipad na yung agila. Kasi ginusumot niya. Alam niyo si Alyang, isang milyonaryo sa isang Bible college, nag-commit yun. 94 kabans sa Bible college, hindi sa San Pedro, sa iba.
94 kabans every month. Sinusupply ni Alyang. Pero nung namatay, nawala na yung supply. Mga kapatid, ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Kanina, ang lakas ng amen. No? Pag-usapan yung pagbibigay, nawala na. Ha? Tandaan po natin mga kapatid. Ang sabi ng Bible, sa 1 Samuel chapter 15 verse 3, Now, go and smite Amalek, and utterly destroy all they have, and spare them not, but slay both men and women, infant and suckling, or ox and sheep, camels and ass. And 1 Samuel chapter 15, God said to Saul that he have to kill all the Amalekites. Kill them completely, eliminate Amalekites. Why is it that God would say that? So here is the history. Do you still remember the Israelites were traveling in the wilderness? Then they went to the area of the Amalekites, and they were asking for water, but they did not take care of the Israelites. God remembered that. Alam nyo, talagang preserve ng Panginoon mga Jewish people. Israel. Alam nyo sa mga, pagka pinabayaan mo ang gawain ng Panginoon, hindi ka pagpapalain. Hindi ka pagpapalain. Nag-ano po kami, nag-set kami ng goal na magtayo ng 5,000 seat auditorium. And kagabi, tinuro ko yung prayer. When thou art pray, manalangin tayo. Kaya ang panalangin mas maganda specific. Hindi natin madadala ang Diyos sa vain repetition ng prayer at pagandahan ng pananalita. Sa Batangas, kung naalala ko noon, napunta kami dyan, kung mayroong manalangin yung mga may edad na, kataas-taasan naming Diyos na hindi namin kayang abutin. Kala nila madadala nila sa kataan Diyos. No, puso. Kaya pinag-usapan yung pagbibigay, puso ang pinag-uusapan. Kung may puso ka sa gawain, magbibigay ka. And you are going to invest. Dalawang klaseng investment natin, good and bad. At huwag natin kalimutan, pag sinabing investment, there is always in return with interest. Kaya kung yung kasamaan ng ini-invest mo, balik yan sa iyo, pero may interest pa. Pero pang mas maganda ay yung pinakamaganda ng ating i-invest sa gawain ng Panginoon. Amen? Tandaan po natin mga kapatid, anything wrong that you do against the Jew, God will remember. It is in the Bible. Kaya doon sa 1 Samuel chapter 15 verse 13 to 14, ang sabi ng Bible, and Samuel came to Saul, and Saul said unto him, Blessed be thou the Lord, I have performed the commandments of the Lord. And Samuel said, What meaneth then this bleating of the sheep in mine ears, and lowing of the oxen, which I hear? Samuel found out that lie of King Saul. Kaya tingnan sa verse 23 ng chapter 15, 1 Samuel, because thou hast rejected the word of the Lord, he hath also rejected thee from being a king. You know why? Because you disobey God. See? Kaya ang paglilingkod sa Diyos hindi by competition, kundi by dedication. Huwag natin kalimutan niyo mga kapatid. Hindi ka pagpapalain ng Diyos sa paggawa mo ng mali. Katulad niyan, mag-aasawa ka ng unsaved. Mga babae may naliligaw sa inyo, mayaman pero unsaved. Maliligtas din naman yan. Ha? Kung ang magiging asawa mo ay unsaved, kaninong anak ang mga unsaved? Sino magiging biyanan mo? Ha? Ang sabi ng Bible, disobedience is what? Disobedience is rebellion. Okay, the last one. They were blessed because of the book. King Josiah knew that the kingdom of Judah received the judgment of God because of the wickedness of his great-grandfather Hezekiah.
and his grandfather Manasseh, and his father Ammon. But God blessed King Josiah. Why? Number one, he humbled himself before the Lord. Kaya kailangan tayo magpakumbaba sa Panginoon. 2 Kings chapter 22 verse 19, because thine heart was tender, thou hast humbled thyself before the Lord, when thou heardest what I spake against this place and against the inhabitants thereof, that they should become a desolation and a curse, and hast rent thy clothes and wept before me. I also have heard thee, saith the Lord. Pinakinggan siya. Mga kapatid, walang tatalo sa taong humble. Ang pinakamahirap na kausap ay yung taong mapagmataas. Kayabangan. See? Yan pinakamahirap na kausap. Magtatapos kayo, mananalangin ka na lang. Meron akong kinausap, 1 oras kalahati o mga 2 oras. Yung pala sa, pastor, nag-decide na ako aalis na ako. Sabi ko, bakit hindi mo sinabi kanina? Nagsisimula ako. Natuyo na yung laway ko dito pag pinapaliwanag ko sa'yo, pagkatapos yung pala ayarin na yung decision mo. Ako, pambihira. Kung yung mga panahon ako'y unsaved, tatama to. Mahirap yung ma-pride. Mayroon tayong great example. Jesus Christ. He humbled himself. Hinubad niya ang pagka-Diyos. Si Paul. Sabi ni Paul, he is the chief of sinners. But he learned, he humbled himself. Na sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Anong kailangan lang po natin mga kapatid? Tender heart. Pusong malambot sa salita ng Diyos. Matigas sa mga bagay ng sanlibutan na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, mga kapatid. So, humility is a crowning virtue that God is looking for every believer. Amen. Yan ang hinahanap ng Panginoon. Be humble! God gave him favor. God gave him blessing. God gave him prosperity. And then, number 2, he pledged to obey the word of God. Anong ginawa niya? Josiah brought the leaders of Judah in the temple. Amen? Hindi siya na-impluensyahan. Siya ang naka-impluensya. He brought the leaders of Judah in the temple. He read the words of the book. He pledged that he himself will obey the book. He made a covenant with the people that they will obey the book. If God has made you a leader, mga kapatid, saan ka man naroroon, you need to lead well. Often follow your example. Ikaw ang pinakang example. Pag ikaw, pastor, hindi ka nagtatides, don't expect your people to pay their tithes. Kaya kami may record ng giving. Bawat area, bawat individual. Kaya meron akong top 20 givers. Top 20. Alam niyo, alam ko may blessing, may pera, pero wala din sa top 20. Anong ibig sabihin nun? Oh, bakit tumahimik na naman? Grabe talaga. Grabe. Bakit ganun, ano? Samantala, siguro wala ka sa top 20, ano? Siguro nasa rooftop ka. Ha? Ay, alam niyo mga kapatid, sabi ng iba, si Pastor Ed ang yaman. Mga kapatid, kung alam niyo lang, magpakitaan tayo ng record. Anin ko naman yan. See? Maraming nagbibigay. Pero, tingnan natin ang offering. Alam niyo ba, mga kapatid, the more you give, the more you get. Kung ikaw ay ligtas na sa impyerno at kung kuripot ka pa, hindi ka pa naliligtas ng Diyos sa kakuriputan. Sabi ng iba, pag Ilocano, kuripot? Hindi. Sa simbahan, ang isang malaki magbigay, Ilocano.
Kahit na Ilocano, Bicolano, Batanggenyo, kung ang puso niya na hindi tama, kuripo talaga yan. Alam mo mga kapatid, ang kailangan makita natin ngayon, miracle ng Diyos. Yung miracle ng Diyos. Tingnan mo yung Sarifat woman, binigay yung kanilang pagkain, hindi sila naubusan. Tingnan mo yung bata na mayroong 5 tinapay, 2 isda. See? Ano sabi ng Panginoon? Anong meron? Anong meron? Anong ibig sabihin nun? Hindi hinahanap ng Diyos yung wala. Kung ano yung meron. Kung ano yung meron, yung kanya pagpapalain. Kaya yung mga wala sa simbahan, paano pagpapalain niya? Wala sila. Oh, anong meron? Anong sabi ni Philip? Here's the lad. Yung kamay ng bata, nandun pa yung 5 tinapay at 2 isda. Andun yun, hindi mababago. Walang miracle mangyayari doon. Pero inilagay sa kamay ng Diyos, napakain ang 5,000 na lalaki. Kung may mga asawa yung tig-isang asawa, 10,000. Kung may tig-isang anak, 15,000. Kung Pilipino yun, 150,000. Lalo kung taga San Pablo, ay, nababagay. Ha? Mga kapatid, he pledged to, at hindi lang yun mga kapatid, he pledged to remove all the idols of Judah. Strong leadership ito. Josiah removed all the pagan objects in the temple. Josiah removes all the pagan priests from the temple. Priest, ha? Pinalis niya. Alam niyo, kung ikaw i-stop ng simbahan, wala kang nang ginagawa, pampagulo ka lang. Oh, pamparami ka lang sa bilang. Wala ka namang pakinabang. Baka pinapakain ka pa ng simbahan. Hindi ka naman nag-surrender para pakainin lang. Ang prinsipyo ng Bible, no work, no eat. Mga kapatid, magpasalamat tayo, mayroong mga pastor kung mag-preach, diretsahan. Pagkatas, ma-open ka. Ay bakit pag sinabi ng doktor, nagpakonsulta ka, ay mabihira, ang kidney mo, 15% na lang. Na-open ka ba sa doktor? Dok, salamat po, nalaman ko. Dapat ganyang ugali mo sa pastor. Oh, choir members, hindi kayo nagbibigay? Wala kayong karapatang kumanta. Sunday school teachers, nagtuturo kayo sa mga bata, hindi kayo marunong mag-tithes? Anong klase yun? So, Josiah removed all the pagan priests from the temple. Josiah destroyed all the pagan shrine and altars of the idols. Siguro nagkaroon siyang Breaking Idol Sunday. Huh? Josiah break them down and cast the dust of them in the brook Kedron. And then as they begin to worship the true and living God, God bless them. If you are a Christian, you are a child of God. You need to worship the living and true God because He is the only true living God. Mga kapatid, the Bible is the source of success. The Bible is the source of blessing. Ito ang magtuturo, ito ang manual ng blessing. Ito ang manual ng success. Ano sabi ng Temo, nung ang Panginoon, nabuhay na maguli. Out from the grave, He arose. That is victory. Kasi kung si Kristo namatay, libing, hindi na buhay na maguli. Hanggang ngayon tayo nasa daan patungo sa impyerno. But praise God! Out from the grave! Christ arose! Ano sabi niya, siya paakyat sa langit para maganda ng dako nating kalalagyan. That's why every individual meron tayong mansion sa langit. Mga kapatid, habang tayo naririto, maglingkod tayo sa Panginoon.
Gawin natin, wag tayong magiging negative, wag tayong maglalagay anumang sagot, kundi magsasabi tayo sa Panginoon, yes Lord, I'm going to serve you. At kung ikaw'y backslider ngayon, dapat bumalik ka na sa Diyos. Mas magiging worse pa ang mangyayari sa buhay mo pag hindi ka bumalik sa Diyos.